Umaga pa lang ay sinalubong na ni Ara ang matinding init ng araw, kasabay ng tila walang katapusang paghila ng responsibilidad. Bago pa man sumikat ng todo ang araw, nasa kusina na siya, nagmamadaling ihanda ang paninda para sa araw na iyon. Ang amoy ng niluluto niyang puto bumbong at bibingka ay tila naghahalo sa kanyang pagod at pag-asa. "Nay, kain na po kayo." Malumanay niyang tawag sa ina. Nakita niya si Aling Nena na nagtatakang nakatingin sa kanya. "Anak, hindi ka pa ba kakain? Kanina ka pa." Napangiti lang si Ara, sabay haplos sa noo ng ina. "Nabusog na po ako sa amoy, Nay. Tsaka marami pa po akong kailangang ihatid. Kailangan po nating makaipon para sa gamot ninyo." Ang totoo, pilit niya lang nilalakasan ng loob. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang pagmamahal niya sa pamilya ang kanyang gasolina. Napakagatlabi si Aling Nena. "Ara, wag mo naman masyadong pahirapan ang sarili mo. Baka magkasakit ka niyan." "Ayos lang po, Nay. Kaya ko po ito." Hinalikan niya ang kanyang ina sa pisngi, sabay takbo palabas. Paglabas niya, bumuntong hininga si Ara. Ang kanyang lumang tricycle na pinaghihirapan niyang bilhin ay puno na ng kanyang mga paninda. Kailangan niyang magmadali dahil may catering pa siyang ihahatid sa malayo. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Habang nagmamaneho sa masikip na kalsada, pilit niyang iniiwasan ang bawat lubak. Ang init ng araw ay tila lalong nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Nagdasal siya na sana ay walang mangyaring masama sa kanyang tricycle, na tanging ikinabubuhay niya, ngunit tila bingi ang langit sa kanyang panalangin. Sa isang iglap, naramdaman niya ang kakaibang pag-alog. Humina ang makina, pilit niyang pinatakbo, ngunit ayaw na. Sa gitna ng abalang kalsada, tumirik ang kanyang tricycle. "Naku po, wag naman ngayon," bulong niya halos maiyak. Nagsimulang umusok ang makina. Lumabas siya ng tricycle, pilit sinisilip ang sira. Ang mga tao ay nagsisimula ng mainis dahil nahaharangan niya ang kalsada. May bumubusina, may sumisigaw. Ang lahat ng pagkabigo ay tila bumuhos sa kanya. At tulad ng isang eksena sa pelikula, bumuhos ang malakas na ulan. Napaupo si Ara sa gilid ng tricycle, hinayaan ang ulan na bumasa sa kanyang mukha. Hindi niya napigilan ang luha. Hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng buhay. Paano na ang gamot ng kanyang ina? Paano na ang pang-araw-araw nilang kakainin? Sa gitna ng kanyang pagluha at pagkabigo, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa kanyang harapan. Nakatinted ang salamin nito. Umaasa si Ara na sana ay may tutulong. Bumukas ang pinto. Bumaba ang isang matangkad na lalaki. May suot na mamahaling suit. Ang buhok nito ay tila hindi nabasa ng ulan. Ang kanyang tindig ay mayabang at ang tingin niya kay Ara ay puno ng paghamak. Si Zion Rebamonte. Hindi niya ito kilala noon, ngunit ang kanyang aura ay nagpapahayag ng kapangyarihan at pagmamataas. Walang pakialam sa ulan, lumapit ito kay Ara at imbes na magtanong, direktang sinabi, "Miss, alam mo bang sagabal ka sa kalsada? Hindi mo ba kayang ayusin yan? Kasi kung hindi, aalis na lang kami. Huwag kang maging pabigat." Napahinto sa pag-iyak si Ara. Nag-init ang kanyang dugo. Sa lahat ng oras na pinahirapan siya ng buhay, ngayon pa ba siya susukuan ng isang mayabang na mayaman? Tumayo siya, hinarap si Zion. "Sir, kung makapagsalita kayo, parang alam niyo ang pinagdadaanan ko. Hindi po ako nagpapabigat. Kaya ko po ito."
Tumaas ang isang kilay ni Zion, parang natatawa. Kaya, kung kaya mo, bakit ka umiiyak dyan? At kung kaya mo, bakit hindi mo inaayos iyan? Bakit? Kayo po ba ang nagpapakain sa akin? Kayo po ba ang gumagamot sa nanay ko? Kayo po ba ang gumagastos sa lahat ng obligasyon ko? Lumabas ang lahat ng galit at hinanakit ni Ara. Kung wala po kayong maitutulong, sana po ay umalis na lang kayo. Hindi niyo po kailangan pang dagdagan ang problema ko. Nagkatinginan sila ng matagal, puno ng galit sa kanilang mga mata. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapabilis ng kanilang tibok ng puso. Nagtataka si Zion sa init ng pagtatalo nila. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon niya sa babaeng ito. Ilang sandali pa, bumuntong hininga si Zion, tila naiirita. Huwag ka nang magdrama dyan. Driver, tulungan mo siya. Dalhin mo siya sa destinasyon niya at ipaayos ang kanyang tricycle. Utos niya sa driver na nakatayo sa likod niya. Pero miss, dagdag niya sabay tingin kay Ara, siguraduhin mong hindi ka na magiging sagabal sa kalsada sa susunod. Biglang lumuwag ang pakiramdam ni Ara, ngunit hindi niya nga ipinakita. Ayaw niyang magpasalamat. Ang yabang nito ay mas matindi pa sa tulong na inaalok. Salamat po. Walang emosyon niyang sabi. Sumakay na si Zion sa kanyang kotse. Mabilis itong umalis, iniwan si Ara na nakatayo sa ulan kasama ang kanyang sirang tricycle. Ang kanyang driver, isang mabait na matanda, ang lumapit at nagsimulang tumulong. Habang naghahanda siyang sumakay sa kotse ni Zion, naramdaman ni Ara ang isang bagay na nahulog sa kanyang bulsa. Hindi niya napinansin. Ang mahalaga ay makarating siya sa destinasyon niya at maibigay ang kanyang paninda. Ang kotse ni Zion ay papalayo na. Sa loob nito, nakita ni Zion ang kanyang driver na may hawak na maliit na bagay. Sir, may nahulog po yata sa babae, sabi ng driver. Inabot ni Zion ang maliit na kwintas, isang lumang disenyo na may maliit na pendant na tila isang simbolo ng puno. May kakaibang kaba na naramdaman si Zion habang tinitingnan ang kwintas. Ang puso niya ay tila kumirot. Bakit pamilyar ang disenyo nito? At bakit may kakaibang pakiramdam siya tuwing nakikita niya ang babae na iyon? Ngunit ipinagkibit balikat lang niya. Siguro dahil lang sa inis na idinulot nito sa kanya. Ang mamahaling upuan sa kanyang boardroom ay tila lalong nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Nakaupo si Zion, pinagmamasdan ang mga nagpapakilala ng bagong marketing strategy. Ang bawat salita ay tila pumapasok sa isang tainga at lumalabas sa kabila. Nababagot siya, walang bago, walang hamon. So Mr. Revamonte, ano po ang inyong input? Tanong ng Head of Marketing, tila kinakabahan. It's boring, direktang sagot ni Zion, sabay tingin sa bintana ng kanyang penthouse office na tanaw ang buong syudad. Too predictable. Walang spark. I want something different. Something that will shake things up. Nagkatinginan ang mga empleyado, hindi alam ang gagawin. Si Zion Revamonte ay kilala sa kanyang pagiging perfectionist at sa kanyang malamig na personalidad. Simula nang maaksidente siya at mawalan ng alaala, ilang taon na ang nakakaraan, mas naging driven siya sa negosyo, tila may hinahanap. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, sumasagi sa isip ni Zion ang mukha ng babae sa kalsada. Si Ara. Ang galit nito, ang luha nito, ang apoy sa kanyang mga mata. Kahit inis na inis siya, may kakaibang parte ng kanyang utak ang tila na aliw sa pag-iisip dito. Isang babaeng walang takot na sagutin siya. Kakaiba,
Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang kanyang ulo ay kumirot ng bahagya, isang pamilyar na pakiramdam na kadalasang sumusumpong kapag may kakaibang nangyayari sa kanya. Tila may nagmamadali sa kanyang utak na lumabas. Ngunit ayaw namang magpakita. "Sir, okay lang po kayo?" Tanong ng kanyang secretary, si Miss Torres. "I'm fine," sagot niya, sabay kumpas na ituloy ang meeting. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad na. Nang matapos ang meeting, nag-iisa na si Zion sa kanyang opisina. Napansin niya ang isang maliit na bagay sa kanyang desk, ang kwintas ni Ara. Ibinigay ito ng kanyang driver kanina pagkatapos niyang bumalik. Kinuha niya ito, sinuri ang disenyo ng puno. May kung anong init na dumaloy sa kanyang palad. "Bakit pamilyar ito?" tanong niya sa sarili. "Nasaan ko na ito nakita?" Isang flash ng isang batang babae na tumatakbo sa ilalim ng puno, may suot na kwintas. Ang flash ay mabilis na nawala, nag-iwan ng matinding sakit sa kanyang ulo. Napahawak siya sa kanyang ulo, pikit mata. Ang mga alaala ay tila naglalaro sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang aliwin ang kanyang sarili. Kailangan niya ng distraction. "Miss Torres," tawag niya, "I want you to find someone for me." "Sino po, sir?" "Yung babae sa kalsada kanina, yung nagkabanggaan ko." Idinikta niya ang ilang detalye tungkol kay Ara. "I want her details. And find out everything about her. Her family, her background, everything." Nagulat si Miss Torres, ngunit hindi na nagtanong pa. Alam niyang kapag si Zion ang nag-utos, walang tanong-tanong. Ilang oras pa, bumalik si Miss Torres na may folder. "Sir, narito po ang impormasyon tungkol kay Ara Bautista." Kinuha ni Zion ang folder. Binasa niya ang bawat linya. Ang pagiging breadwinner, ang may sakit na ina, ang pagtitinda ng kakanin, isang mundong lubos na kaiba sa kanyang kinagisnan. Nakangisi siya. Interesting. Bigla niyang naisip ang kanyang charity project, isang proyekto para sa mga mahihirap na komunidad na matagal nang nakabinbin. Ito ang perpektong pagkakataon. "Miss Torres," sabi niya, may kakaibang ngiti sa kanyang labi. "I want you to call Miss Bautista. Offer her a job. She's going to be my personal assistant for my charity project and make sure she accepts it." "Pero sir, hindi po siya sanay sa ganitong klase ng trabaho." Pagtutol ni Miss Torres, tila nag-aalala. "Exactly," sagot ni Zion. "I want to see how she handles it. Tell her the offer is too good to refuse." Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap ng tawag si Ara mula sa opisina ni Zion. "Hello, nag-aalangan na sagot ni Ara. "Miss Bautista, this is Miss Torres from Revamonte Group of Companies. Mr. Revamonte is offering you a position as his personal assistant for his new charity project." Napaatras si Ara. "Ano? Personal assistant? Pero Miss Torres, hindi po ako sanay sa ganyan. Tsaka, bakit po ako?" "Mr. Revamonte believes you have the potential, Miss Bautista, and the salary. It's enough to cover your mother's medical expenses and more." Napahinto si Ara. Ang gamot ng kanyang ina, ang operasyon, ito ang sagot sa kanyang mga problema. Ngunit ang ideya na makasama si Zion araw-araw ay nagdulot ng kaba sa kanya. Ang kayabangan ng lalaking iyon. "Miss Bautista," tawag ni Miss Torres. Bumuntong hininga si Ara. "Sige po, tatanggapin ko po." Narinig ni Zion ang pag-uusap. Ngumiti siya. "Game on, Ara Bautista."
Ngayon, makikita niya kung gaano katagal bago ito sumuko. Habang nag-iisip si Zion kung bakit niya ginagawa ito, biglang nahulog ang kanyang lumang planner sa ilalim ng kanyang desk. Kinuha niya ito. Sa loob, may lumang litrato na nakasingit. Isang larawan ng isang batang babae na may parehong mga mata ni Ara, kasama ang isang batang lalaki na siya mismo na mas bata at nakangiti. Nakakapit ang batang babae sa kanya at pareho silang nakatingin sa kamera, tila walang problema sa mundo. Kumirot ng matindi ang kanyang ulo, ang larawan, ang kwintas. Ang mukha ni Ara, lahat ay tila nagkakaroon ng koneksyon, ngunit hindi niya maintindihan. Ang kanyang mundo ay tila gumugulo at si Ara ang sentro ng paggulo. Ang malaking salamin sa elevator ng Revamonte Tower ang tanging saksi sa matinding kaba ni Ara. Hawak niya ang kanyang resume at ang natatanging kwintas na ibinalik ng driver ni Zion sa kanya. Parang isang panangga niya ito sa bagong mundong kanyang papasukan. Sa bawat palapag na inaabot ng elevator, lalo siyang kinakabahan. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit siya sa lahat ng tao ang inalok ng trabaho. Ang tanging alam niya ay kailangan niya ito para sa kanyang ina. Pagbukas ng pinto, isang magarang lobby ang bumungad sa kanya. Sinalubong siya ni Miss Torres na may pilit na ngiti. Miss Bautista, dito po ang opisina ni Mr. Revamonte. Ready na po ba kayo? Tumango lang si Ara, pilit nang ngumiti. Pagpasok niya sa opisina ni Zion, tila lumiit siya. Malawak at moderno ang opisina, natanaw ang buong syudad. Si Zion, nakaupo sa kanyang executive chair, ay nakatingin sa labas, walang pakialam sa kanyang pagdating. Sir, narito na po si Miss Bautista, paalam ni Miss Torres. Humarap si Zion. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit may kakaibang kinang na nagdulot ng kaba kay Ara. Miss Bautista, welcome to Revamonte Group. Sana hindi ka magsisi sa desisyon mo. May bahid ng pagbabanta sa kanyang tinig. Nagsimula ang trabaho ni Ara. Ang kanyang trabaho ay hindi lang basta personal assistant. Siya rin ang inatasang mga siwa sa charity project ni Zion sa isang mahirap na komunidad. Araw-araw, pilit niyang binabalanse ang kanyang mga gawain. Mula sa pag-aasikaso ng mga papeles ni Zion hanggang sa pagpaplano ng mga aktibidad sa charity. Sa bawat araw, mas nakikilala niya si Zion. Ang lalaking ito ay perfectionist, meticulous, at demanding. Ngunit may mga pagkakataon din na nakikita niya ang bahid ng lungkot sa mga mata nito, lalo na kapag nag-iisa ito. Isang hapon, inutusan siya ni Zion na ayusin ang mga lumang libro sa kanyang mini-library sa opisina. Habang inaayos niya ang mga libro, napansin niya ang isang libro tungkol sa Philippine mythology. Pinuklat niya ito. Sa loob, may nakasulat na dedication. Para sa aking diwata mula kay Hari. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat kamay ni Zion noong high school. Ang parehong libro na ibinigay niya kay Ara noon. Mabilis niyang isinara ang libro at binalik sa lalagyan. Hindi ito maaaring mangyari, bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Ara ang kakaibang pag-uugali ni Zion. Minsan, habang nag-e-explain siya tungkol sa charity project, napahinto si Zion. Hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Sir, okay lang po kayo? Tanong ni Ara, nag-aalala. I'm fine, sagot nito, pilit na ngumiti. Just a slight headache. Ngunit hindi lang iyon ang beses. Madalas kapag may nakikita siyang lumang bagay o may naririnig na kanta,
bigla na lang itong mapapahinto at tila nawawala sa sarili. Isang araw inutusan siya ni Zion na linisin ang lumang bahay bakasyunan ng mga Rebamonte sa Tagaytay na gagamitin para sa isang event ng charity. Malaki at luma ang bahay, puno ng mga alaala. Habang naglilinis siya sa lumang attic, napansin niya ang isang kahon na puno ng lumang gamit. Kinuha niya ang kahon. Sa loob, may lumang yearbook, ilang lumang larawan, at isang nakabalot na diary. Ang diary ay kulay pink, may initial na AB, at may disenyo ng dreamcatcher sa harap. Ito ang kanyang diary, ang diary na ibinigay sa kanya ni Zion noong high school. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang diary. Ilang taon na rin simula nang huli niyang makita ito. Ang diary na puno ng kanyang mga pangarap, ng kanyang mga sikreto, at ng kanyang pag-ibig para kay Zion. Dahan-dahan niyang binuklat ang diary. Ang una ng pahina ay may larawan nilang dalawa ni Zion, isang litrato noong high school, nakangiti, magkatabi, at may nakasulat na, "Ang pag-ibig na walang hanggan." Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang lahat ng alaala ay tila nagbabalik. Sariwa pa rin, parang kahapon lang nangyari. Ang sakit, ang pagmamahal, ang mga pangarap na nawasak. Lahat ay nagbalik. Naramdaman niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pilit niyang kinalimutan ay tila bumalik sa isang iglap. Ang lalaking nasa larawan, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nasa labas, ay nasa harapan niya, ngunit hindi niya maalala. "Ano ang hawak mo dyan, Ara?" Nalaglag ang diary mula sa kanyang kamay. Ang boses ni Zion, ang kanyang boses na tila nagising sa kanyang pagkabigla. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Si Zion nakatayo sa likod niya, nakatingin sa kanya, at sa diary na nakabukas sa sahig. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at may bahid ng sakit. Ang eksena ay tila isang replay mula sa isang pinapanood niyang movie. Nakatayo si Ara sa harapan niya. Ang mga mata ay puno ng takot at pagtataka, habang nakatitig sa isang lumang diary na nakalagay sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang pisngi ay nababasa ng luha. Ano ang hawak niya? Bakit ganito ang reaksyon niya? Tanong ni Zion sa sarili. Hindi niya maintindihan. Ang boses niya na tila nanggaling sa ilalim ng lupa ang nagtanong, "Ano ang hawak mo dyan, Ara?" Napalunok si Ara. "Wala, sir. Isa lang pong lumang libro." Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses, ngunit hindi niya maitago ang panginginig nito. Mabilis niyang dinampot ang diary, isinara ito, at itinago sa kanyang likuran. Naglakad si Zion palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ni Ara. May kakaibang koneksyon na tila nagbubuklod sa kanilang dalawa sa sandaling iyon. Isang koneksyon na hindi niya maintindihan ngunit nararamdaman niya. Ang mga mata ni Ara, na ngayon ay puno ng luha, ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Lumang libro. Ulit ni Zion, ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa. "Bakit ka umiiyak kung libro lang iyan?" Lumapit pa siya, gusto niyang makita ang hawak ni Ara. "Ipakita mo sa akin, Ara." Napaatras si Ara, mas lalong nagpipigil ng pag-iyak. "Hindi po, sir. Wala po talaga. Aksidente lang pong nahulog." Ang pag-iwas ni Ara ay lalo lang nagpatindi ng hinala ni Zion. Isang matalim na kirot ang muling sumakit sa kanyang ulo. Ang mga imahe ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Isang batang babae,
Kangingita ay be. Nakangiti. May hawak na kwintas na katulad ng sa kanya. Isang tunog ng tawanan ng masayang musika. Ngunit kasabay nito, isang malakas na pagsabog at ang sigaw ng isang babae. Ah! Napahawak si Zion sa kanyang ulo na papikit. Napalapit si Ara, nag-aalala. Sir, okay lang po kayo? Nang makita niya si Ara na nag-aalala, biglang nagbago ang reaksyon ni Zion. Tila nagising siya sa kanyang pagkalito. Yumuko siya, tinalikuran si Ara at naglakad palabas ng atik. Wala, masama lang ang pakiramdam ko. Aalis na ako. Iniwan niya si Ara na nakatayo roon, naguguluhan at nag-aalala. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, tila nakakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Bakit niya tinalikuran si Ara? Ano ang tinatago nito? Nang makalabas siya ng bahay, nakita niya si Mang Tonyo, ang matandang hardinero, na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Tila alam ni Mang Tonyo ang kanyang pinagdadaanan. Mukhang may bumabagabag sa isip mo, Ginoong Zion. Sabi ni Mang Tonyo na tila walang kamalay-malay ngunit may malalim na tingin. Mang Tonyo, sabi ni Zion, lumapit sa kanya. Kilala niyo po ba si Ara Bautista? Biglang tumigil sa pagwawalis si Mang Tonyo. Tumingin siya kay Zion, ang kanyang mga mata ay puno ng kung anong hindi maipaliwanag. Si Ara. O naman, Ginoong Zion, ang batang iyon, marami siyang pinagdaanan. Pinagdaanan? Tanong ni Zion. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngumiti lang si Mang Tonyo. May mga bagay na mas mabuting hindi na maalala, Ginoong Zion, para sa kapayapaan ng lahat. Ngunit, Mang Tonyo, kailangan kong malaman, ang ulo ko, ang mga alaala ko, tila may kulang. Pakiusap ni Zion. May kinalaman po ba siya dito? Tumingin si Mang Tonyo kay Zion. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Lahat ng bagay ay may kinalaman sa isa't isa, Ginoong Zion. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, kailangan mong maging handa na harapin ito. Kahit ang pinakamasakit na bahagi. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay tila tumusok sa puso ni Zion. Napatingin siya sa malayo sa direksyon kung saan naroon si Ara. Ang kanyang isipan ay litong-lito. Sino na nga ba si Ara Bautista sa buhay niya? At ano ang koneksyon nito sa kanyang nang nawawalang alaala? Ngunit sa kanyang pagkalito, may isang bagay na naging malinaw. Hindi niya hahayaang maging sagabal si Ara sa kanyang paghahanap. Kailangan niyang malaman ang totoo, kahit na ang katotohanan ay masakit. Sa kanyang sariling silid, kinuha ni Zion ang lumang planner na nahanap niya noon. Binuklat niya ito. Ang larawan ng batang babae na kamukha ni Ara kasama ang batang lalaking siya mismo ay naroon pa rin. Ngayon, mas binigyan niya ito ng pansin. May nakasulat sa likod ng larawan, Aking prinsesa Ara at ang hari ng aking puso, Zion. Isang malakas na kirot ang muling sumakit sa kanyang ulo. Mga salita, mga pangalan, mga imahe. Lahat ay nagsimulang maging mas malinaw. Ang pagtawa ni Ara, ang kanyang mga yakap, ang kanilang mga pangako, ang salitang prinsesa. Ara, ang prinsesa ko, bulong ni Zion, na tila isang multo na muling nabuhay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkaunawa. Hindi lang ito simpleng kilala. Hindi lang ito basta personal assistant. Si Ara Bautista. Si Ara ang kanyang prinsesa.
Ang dating sigurado at kontroladong CEO ay unti-unting nadudurog ang kanyang pagkatao, nabubuo muli sa pamamagitan ng mga piraso ng nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Ang mga salita ni Zion ay tila tumagos sa kaluluwa ni Ara. Ang pagtawag nito sa kanya ng prinsesa ay nagpaalala sa kanya ng kanilang nakaraan, ng kanilang mga pangako. Ngunit hindi niya ito kayang iproseso. Ang sakit ng nakaraang bigla na lang bumalik kasabay ng pag-asa na tila pinagkait sa kanya. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Pilit niyang sinabi, ang kanyang tinig ay nanginginig. Tinalikuran niya si Zion, pilit na tinitiis ang pagnanais na yumakap dito. Nakita ni Zion ang pag-iwas ni Ara. Ramdam niya ang sakit nito, ngunit hindi niya ito maintindihan. Bakit ito umiiwas? Bakit ito nagpapanggap na hindi siya kilala? Ara, huwag kang magpanggap, sabi ni Zion, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Nakikita ko sa mga mata mo. Alam mong ako si Zion. Alam mong tayo noon. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Ulit ni Ara na papikit na lang. Pilit niyang pinipigilan ang mga luha. Ayaw niyang masaktan muli. Ayaw niyang magmukhang desperada. Biglang bumukas ang pinto ng attic. Bumungad sa kanila ang isang babae na nakasuot ng mamahaling damit. May daladalang isang malaking buke ng mga rosas. Si Celeste Villaflor. Zion, my love, kanina pa kita hinahanap. Masiglang sabi ni Celeste, sabay lapit kay Zion at yakap. Hindi nito pinansin si Ara. Napuno ng pagkabigla at galit ang dibdib ni Ara. Sino ang babaeng ito at bakit tinawag niya si Zion na my love? Ngumiti lang si Zion, tila nalilito. Hindi niya maalala si Celeste, ngunit ang pagyapos nito ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Ngunit mas malakas ang pagkamis niya kay Ara. Sino ka? Tanong ni Zion, pilit na tinatanggal ang pagkakayakap ni Celeste. Napakunot ang noo ni Celeste. Zion, ano ka ba? Ako to, si Celeste, ang iyong kasintahan. Pagkatapos, napansin nito si Ara na nakatayo sa likuran ni Zion at nakita ang diary na hawak pa rin nito. At sino ka naman at nasaan ka sa mga alaala niya? May paghamak sa tono ni Celeste. Napuno ng galit si Ara. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may karapatan siyang masaktan. Ito ang lalaking minahal niya at ngayon ay may ibang babae na may yakap at sinasabi na siya ang kasintahan nito. Ako si Ara Bautista, ang personal assistant ni Mr. Revamonte. Matatag na sagot ni Ara sabay tingin kay Zion. At ang diary na ito ay akin. Personal assistant, natawa si Celeste. Huwag ka ngang magpatawa. Alam naman ng lahat na ako ang kasintahan ni Zion bago ang aksidente. Siguro naman nakakaramdam ka na ng kaunting pag-ibig sa kanya, di ba, Zion? Pagdidiin ni Celeste. Napatingin si Zion kay Ara. Ang mga mata ni Ara ay puno ng sakit at pagdududa. Nakita niya ang pagsiselos nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang selos ni Ara ay nagdulot ng kakaibang saya sa kanya. Celeste, hindi ko siya maalala, sabi ni Zion. Pilit na tinatanggal ang kamay ni Celeste sa kanyang braso. At hindi ko alam kung sino ka. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Ano? Zion, huwag mong sabihin na may naaalala ka na tungkol sa kanya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala.
Basta, sabi ni Zion, lumapit kay Ara. Ara, kailangan nating mag-usap. Nang makita ni Celeste ang paglapit ni Zion kay Ara, hindi niya yan napigilan ang kanyang galit. Nagpakawala siya ng matinding salita kay Ara. Huwag kang lumapit sa kanya. Alam kong sinusubukan mong manipulahin siya para sa pera mo. Alam ko ang pinagmulan mo. Natahimik ang lahat. Ang mga salita ni Celeste ay tila bumigat sa hangin. Napatingin si Ara kay Zion na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ara, totoo ba iyon? Tanong ni Zion, ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito. Napayuko si Ara, ang kanyang balikat ay nanginginig. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Sa pagkadismaya, lumabas si Celeste sa attic, nagbabanta. Makikita natin, Zion, hindi ka mapupunta sa babaeng iyon. Naiwan sina Zion at Ara sa attic. Ang dating tensyonadong kapaligiran ay napalitan ng kalungkutan at pagkabigo. Ara, malumanay na sabi ni Zion, lumapit sa kanya. Hindi ko maintindihan, pero nakikita ko ang sakit sa mga mata mo. Kung may alam ka, kung may kinalaman ka sa nakaraan ko, Bito, sabihin mo sa akin. Nakatitig si Ara kay Zion. Nakikita niya ang pagkalito at ang sakit sa kanyang mga mata. Nais niyang sabihin ang lahat. Ngunit alam niyang masakit ang mga alaala. At alam niya na kung sasabihin niya, baka lalo lang masaktan si Zion o masaktan siya. Sir, sabi ni Ara, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Ang tanging alam ko lang po ay kailangan kong gawin ang trabaho ko at hindi po ako kailanman humihingi ng kahit ano, maliban sa gamot ng aking ina. Biglang kumirot ang ulo ni Zion, ang mga imahe ay nagsimulang bumalik. Ang pagbibigay ni Doña Carmen ng pera kay Ara, ang pagtanggi ni Ara, ang kanyang ina na nagsasabi na hindi kailangan ni Ara ang tulong nila. Isang malakas na bangungot. I love you, Ara. Huwag kang aalis. Hindi ko kaya, Zion. Kailangan kong lumayo para sa inyo. Napahawak si Zion sa kanyang ulo. Ara, bulong niya. Tila may mali sa lahat ng kanyang alam. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, nakita niya ang isang litrato na nakahiga sa sahig, kung saan nagkalat ang mga gamit ni Celeste. Isang lumang litrato na nagpapakita sa kanya at kay Ara, masaya, noong high school sila. Ngunit sa likod nito may nakasulat, para sa aking mahal na Zion na nawalan ng alaala, patawarin mo ako. Ara. Hindi niya maintindihan. Bakit may ganito? Sino ang nagsabi na nawalan siya ng alaala? Biglang nakita niya ang galit at determinasyon sa kanyang mga mata. Kung may nagtatago ng katotohanan, kung may nagmamanipula sa kanyang buhay, hahanapin niya ang katotohanan. At ang susi ay naroon sa babaeng ito na nagpapanggap na hindi siya kilala. Ara, sabi ni Zion, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. May mali dito at malalaman ko ang katotohanan. Sa pagtatapos ng araw na ito, si Ara ay naiwan sa kawalan. Ang kanyang mga sikreto ay malapit ng mabunyag at si Zion na ngayon ay mas handang tuklasin ang kanyang nakaraan ay may bagong pagdududa sa kanyang isipan. Isang pagdududa na maglalagay sa kanya sa landas ng kanyang ina. Ang mga salita ni Celeste ay tila isang malakas na sampal sa aking pagkatao. Alam kong nang sinusubukan mong manipulahin siya para sa pera mo. At ang nakita kong larawan na may sulat ni Ara sa likod, para sa aking mahal na Zion na nawalan ng alaala, patawarin mo ako. Naghalo-halo ang mga piraso ng aking
nakaraan sa aking isipan. Ang pagmamataas ni Ara, ang kanyang pag-iwas, ang kanyang pagtanggi na kilala niya ako. Lahat ay tila nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan bakit siya umiiwas. Bakit niya sinasabi na nawalan ako ng alaala? Pagbalik ko sa aking opisina, hindi ako mapakali. Ang pakiramdam na may naglalaro sa aking buhay ay mas lalo pang lumakas. Napatingin ako sa aking cellphone. Kailangan kong malaman ang lahat. Miss Torres, tawag ko sa aking sekretary. Maaari mo bang hanapin ang impormasyon tungkol sa pamilya ni Celeste Villaflor? Pati na rin ang koneksyon nila sa mga Rebamonte. Yes, sir, sagot ni Miss Torres. Halatang nagulat sa aking utos. Habang hinihintay ko ang resulta, naramdaman ko ang pangalawang matinding kirot sa aking ulo. Ang mga imahe ay nagsimulang maging mas malinaw. Isang matandang babae, mabunati, na nakasuot ng mamahaling alahas dahil si Tina na galit na nagsasalita. Ang boses nito ay tila umaaling-aungaw sa aking pandinig. Hinding-hindi ko hahayaan na ipakasal ang anak ko sa isang mahirap na babae. Doña Carmen? Bulong ko. Sino si Doña Carmen? Maya-maya, bumalik si Miss Torres. Sir, ito po ang impormasyon. Ang pamilya Villaflor ay isang kilalang pamilya sa lipunan, ngunit hindi kasing yaman ng mga Rebamonte. Si Celeste ay matagal nang may interes kay Sir. At narito rin ang impormasyon tungkol sa iyong ina, si Doña Carmen Rebamonte. Binigay ni Miss Torres ang folder. Binuklat ko ito, ang pangalan ni Doña Carmen, ang kanyang larawan, ang kanyang kasaysayan sa negosyo, at ang kanyang mahigpit na pananaw tungkol sa mga magiging asawa ng kanyang anak. Isang mahigpit na pananaw na kailangan niyang protektahan ang pangalan at yaman ng pamilya. Nagkaroon ng biglaang flashback. Si Doña Carmen nakikipag-usap sa isang babae, si Ara. Ang kanilang pag-uusap ay tila puno ng pagbabanta. Umalis ka na, Ara. Para sa kabutihan ng anak ko, ito ang kapalit. Huwag ka nang magpakita pa sa amin. Hindi! Bulong ko, hindi maaari. Ang mga piraso ay nagsisimulang magkadugtong. Ang pag-iwas ni Ara, ang sinabi ni Celeste. Ang pagtutol ni Doña Carmen, lahat ay tila may isang mas malaking plano. Miss Torres, kailangan kong makausap si Mang Tonyo, ang dating hardinero ng pamilya. Hindi nagtagal, naroon na si Mang Tonyo sa aking opisina. Ang kanyang mga mata na tila nakakita na ng lahat ay nakatingin sa akin ng may pag-unawa. Mang Tonyo, sabi ko, pilit na pinatatag ang aking tinig. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa aksidente, tungkol kay Ara, tungkol sa mama ko. Bumuntong hininga si Mang Tonyo. Ginoong Zion, marami kang nawala, hindi lang ang iyong alaala. Sinabi niya sa akin ang lahat, ang tungkol sa aming pagmamahalan ni Ara noong high school. Ang plano naming pagpapakasal. Ang biglaang pagbabago ng isip ni Doña Carmen. Ang pagpapalayas niya kay Ara matapos ang aksidente na may kasamang pera bilang kapalit. Ang kanyang pagtanggi ni Ara. Ang kanyang pagtanggi na tanggapin ang tulong. Pinilit po ni Doña Carmen na ilayo kayo sa kanya, Ginoong Zion, dahil ayaw niyang mapunta kayo sa babaeng hindi kasing antas ng inyong pamilya. Ang aksidente po, ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na paghiwalayin kayo ng tuluyan. Habang nagsasalita si Mang Tonyo, mas lalo akong nababagabag. Ang aking ina, ang babaeng aking minahal,
ang babaeng aking pinagkakatiwalaan. Sino ang dapat kong paniwalaan? Pero, bakit hindi niya sinabi sa akin ang lahat? Tanong ko, puno ng pagkalito. Gusto ko po kayong protektahan, Ginoong Zion, sabi ni Mang Tonyo. Hindi niya sinabi sa inyo ang totoo para hindi kayo masaktan, ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niyo pa rin ang sakit sa mata ni Ara. At ngayon, alam niyo na. Nabalot ako ng galit, galit sa aking ina, galit sa aking sarili, galit sa lahat ng nagtago ng katotohanan. Mang Tonyo, kailangan kong makausap muli ang matandang kasambahay niyo dati, yung nagtrabaho sa inyo bago kayo umalis sa bahay. Sabi ko, na may bagong determinasyon sa aking tinig. Kailangan kong malaman ang lahat. Naglakad ako palabas ng opisina, iniwan si Mang Tonyo. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi ko hahayaan na magpatuloy pa ang mga manipulasyon na ito. Kailangan kong kunin ang aking buhay pabalik at ang unang hakbang ay ang pagharap sa aking ina. Ang araw na yon ay tila bumagsak sa aking mundo. Ang mga salita ni Celeste, ang pagdududa ni Zion, at ang biglaang pagkawala ng pera ko, lahat ay nagdulot ng matinding kawalan ng pag-asa. Habang naglalakad ako palabas ng mansyon ng mga Revamonte, umiiyak, bigla akong nabangga ng isang lalaki. Napatapon ang aking bag at ang mga laman nito, ang pera na ibinigay ni Doña Carmen, ang aking wallet, ang aking cellphone, ay nagkalat sa lupa. Naku po, sorry po, sabi ng lalaki, halatang nagmamadali. Ngunit hindi ko na siya narinig. Ang aking mundo ay tila gumuho. Ang pera para sa operasyon ng aking ina, nawala na. Tumakbo ako pauwi, humihikbi. Pagdating ko sa aming maliit na bahay, nakita ko si Aling Nena na nakahiga sa kanyang higaan. Masama ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang hininga ay mahina at ang kanyang muka ay maputla. Nay! Sigaw ko, tumakbo papalapit sa kanya. Nanginig ang aking kamay habang hinahawakan ko ang kanyang noo. Mainit. Kailangan na talaga ng operasyon. Niyakap ko ang aking ina habang patuloy akong umiiyak. Nay, huwag po kayong mag-alala. Makakahanap po ako ng paraan kahit ano ang mangyari. Nang mga sumunod na araw, hindi ako halos natulog. Naghanap ako ng trabaho kahit saan, kahit ano. Ngunit parang walang tumatanggap sa akin. Sa tuwing may tatanungin ako tungkol kay Zion, lalo lang akong nasasaktan. Isang araw habang naglalakad ako sa parke, nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bench, nag-iisa. Tila siya si Doña Carmen. Lumapit ako sa kanya na may halong tapang at desperasyon. Doña Carmen, sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Kailangan ko po ng tulong. Ang aking ina, kailangan na po niyang maoperahan at nawala ko po ang perang ibinigay ninyo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang pakialam. Ngunit sa likod nito, may bahid ng pagsisisi. Ara, sinabi ko na sa iyo noon pa, huwag kang magpanggap na kailangan mo ang tulong namin at huwag mo nang guluhin pa si Zion. Pero Doña Carmen, heto, sabi niya sabay abot ng isang sobre. Tanggapin mo ito. Ito ang kapalit ng pangako mo. Lumayo ka na kay Zion at huwag ka nang magpakita pa sa kanya. Para na rin sa kabutihan ng lahat. Nang buksan ko ang sobre, nakita ko ang isang malaking halaga ng pera. Sapat na para sa operasyon ng aking ina. Ngunit ang kapalit nito, ang paglayo sa lalaking mahal ko.
na tila unti-unti ko nang natatandaan. Nagdalawang isip ako. Gusto kong ibalik ang pera. Gusto kong sabihin kay Zion ang lahat. Ngunit ang mukha ng aking ina na halos hindi na makahinga ay sumagi sa aking isipan. Sa huling pagkakataon, tinanggap ko ang pera. Nangako ako kay Doña Carmen na lalayo na ako kay Zion. Tanging ang aking ina ang nasa isip ko. Habang naglalakad ako papalayo, nakita ko si Zion na paparating. Mula sa malayo, nakita niya akong kausap ang kanyang ina. Nakita niya ang pag-abot ng sobre. Nakita niya ang aking pagtanggi. Nagtatago ako sa likod ng isang puno. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Makikita niya akong kasama si Doña Carmen na tila kausap ko para sa pera. Sigurado siyang nagdududa na siya sa akin. Hindi ko alam na sa sandaling iyon, ang aking mga desisyon ay lalong magpapalayo sa amin at lalong magpapalalim sa pagkalito ni Zion. Ang operasyon ng aking ina ay matagumpay, ngunit ang aking puso ay tila nasira. Ang aking pag-ibig para kay Zion na tila unti-unting bumabalik ay pilit kong kinakalimutan. Sa patuloy na pagkalito ni Zion sa kanyang mga alaala at sa patuloy na paglayo ni Ara, mas lalong lumala ang sakit ng ulo ni Zion. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kanilang lumang hardin, nakita niya si Doña Carmen na may kausap na isang tao. Oo, nanay, tapos na ang usapan namin ni Ara. Tanggap na niya ang pera, sabi ni Doña Carmen. Siguraduhin mo lang na hindi na siya magpapakita pa kay Zion. Kailangan nating protektahan ang pangalan ng pamilya. Hindi makapaniwala si Zion sa kanyang narinig. Nakita niya ang kanyang ina na kausap ang kanyang dating bodyguard na siyang kumuha ng pera kay Ara. Nang makita siya ni Doña Carmen, natigilan ito. Zion! Anak! Ano ang ginagawa mo rito? Nauutal na sabi ni Doña Carmen. Mama! Sabi ni Zion. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagtataksil. Totoo ba ang narinig ko? Minanipula mo si Ara. Minanipula mo ako? Naiyak si Doña Carmen, ngunit hindi siya makasagot. Ang lahat ng kanyang sinabi ay tila bumagsak sa kanya. Naramdaman ni Zion ang pinakamatinding sakit ng ulo sa kanyang buhay. Ang mga alaala ay bumagsak sa kanya. Ang pag-ibig nila ni Ara, ang pagtataksil ng kanyang ina, ang kanyang pagkalito. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng isang matinding pagkahilo. Nawalan ng balanse si Zion. Sa kanyang pagkahulog, nakita niya ang mukha ni Ara na tila nagmamadaling tumakbo papunta sa kanya. Ngunit bago pa man siya mawalan ng malay, ang huli niyang narinig ay ang sigaw ni Ara, Zion. Ang dilim, yun lang ang nararamdaman ko. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila bumabalik sa dati nitong anyo. Ang sakit sa ulo ay nawala. Ngunit pinalitan ng mas matinding bigat sa aking dibdib. Nang imulat ko ang aking mga mata, unang sumalubong sa akin ang mukha ni Ara. Hindi ang mukha ng isang personal assistant, kundi ang mukha ng babaeng minahal ko noon, puno ng pag-aalala, pagmamahal at sakit. Zion, gising ka na! Sabi niya sabay yakap sa akin. Hindi ko pa rin lubos maintindihan ang lahat, ngunit alam kong nasa piling ko siya. Ang kanyang yakap ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan na hindi ko pa naramdaman noon. Ara! Bulong ko, niyakap siya pabalik. Ikaw pala! Nang makita ni Ara ang pagbabago sa aking mga mata, napaluha siya. O Zion, ako si Ara. Sa mga sumunod na sandali, ipinaliwanag niya ang lahat. Ang aming nakaraan, ang aming pagmamahalan, ang aksidente,
ang manipulasyon ng aking ina, ang kanyang paglayo upang protektahan ako, ang kanyang pagtanggi sa pera ni Doña Carmen na ang huli niyang pera ay ninakaw. Ang lahat ng sakit na dinanas niya para sa akin. Habang nakikinig ako, parang pelikula na bumabalik sa aking isipan ang lahat. Ang mga alaala, ang bawat halik, ang bawat pangako, ang bawat pangarap na aming binuo. Ang pagtataksil ni Doña Carmen, ang pagmamaltrato ni Celeste. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng matinding galit sa akin. Hindi ko hahayaan na magpatuloy pa ito. Sabi ko na may determinasyon sa aking tinig. Kailangan kong harapin ang nanay ko. Si Ara, sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya, ay nanatiling matatag sa aking tabi. Inalalayan niya ako palabas ng ospital at kasama kaming dalawa na nagtungo sa mansyon ng mga Rebamonte. Nang makarating kami, naroon si Doña Carmen, naghihintay sa amin. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabahala. Hindi niya inaasahan na babalik pa ako at lalo na kasama ko si Ara. "Zion, anak!" Sigaw niya sabay lapit sa akin, ngunit tinabig ko siya. "Mama," sabi ko. Ang aking tinig ay malamig at puno ng galit. Tapos na ang lahat. Alam ko na ang lahat. Naningning ang mga mata ni Doña Carmen. Tila alam na niya kung ano ang mangyayari. Hindi ko akalain na malalaman mo," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. "Anak, ginawa ko lang iyon para sa iyo, para sa ating pamilya." Para sa akin, tumawa ako ng mapait. Sa tingin niyo po, ang paglilihim at pagmamanipula ay para sa akin? Ang pananakit kay Ara, yun po ba ang tinatawag niyong pagmamahal? Napasigaw si Doña Carmen. "Hindi mo naiintindihan, Zion. Ang mundong ito ay hindi para sa mga tulad ni Ara. Kayang-kaya kanyang sirain. Siya ang nagligtas sa akin, Mama. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas na bumalik." Sigaw ko. "At ngayon, kailangan niyo nang managot sa lahat ng inyong ginawa." Napatingin ako kay Ara na nasa tabi ko, nakatingin sa amin nang may malungkot na mukha. "Ara," sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Salamat sa lahat." Sa tulong ng mga ebidensya na nakuha ni Mang Tonyo at ng aking sariling pananaliksik, napilitan si Doña Carmen na umamin sa lahat ng kanyang mga ginawa. Ang kanyang mga maniolasyon kay Ara, ang kanyang pagpapalit ng alaala ko, ang kanyang pagbanta kay Celeste. Naging malaking iskandalo ito sa lipunan. Ang mga Rebamonte ay napilitang umamin sa publiko. Ang kanilang pangalan ay nadungisan. Si Doña Carmen ay nawalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Si Celeste naman ay nawala, marahil ay nagtago sa kahihiyan. Pinili kong talikuran ang lahat ng ito, ang yaman, ang pangalan, ang posisyon bilang CEO. Ang lahat ng ito ay nagdulot lang ng sakit at pagdurusa. Ang tunay na yaman na aking nahanap ay hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal ni Ara. Ang hangin sa sala ng aking ina ay mabigat, puno ng mga salitang hindi nasabi at mga katotohanang matagal nang nakatago. Ang bawat kasinungalingan na binitiwan ni Doña Carmen ay tila isang matalim na kutsilyong bumabaon sa aking dibdib. Ang pagkakita sa kanya na ngayon ay tila nawalan na ng lahat ng kanyang dating kapangyarihan ay nagdulot ng kakaibang halo ng awa at galit. "Mama," sabi ko, ang aking tinig ay tila bakal,
malamig at matatag. Tapos na, alam ko na ang lahat. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamataas, ay ngayon ay puno ng takot at pagsisisi. Hindi siya makatingin sa akin ng direkta. Zion, anak! Pilit niyang simulan, ngunit hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Hindi anak! Hindi na! Sabi ko, sabay tingin kay Ara na nasa tabi ko, nakahawak sa aking kamay, nagbibigay ng lakas. Gusto mo lang pala ng yaman at pangalan, Mama? Akala mo ba iyon ang magpapasaya sa akin? Hindi iyon ang totoo, Zion! Sigaw niya, sa wakas ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Ginawa ko iyon para sa iyo, para hindi ka mapunta sa walang kwentang tao na iyon. Si Ara ang nagligtas sa akin, Mama. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas para maalala kung sino ako. Siya ang tunay na pagmamahal. Sigaw ko na nagpapalabas ng lahat ng aking galit at hinanakit. Hindi mo na ako mapipigilan, Mama. Hindi mo na siya masasaktan pa. Sa gitna ng aming pagtatalo, bumukas ang pinto. Pumasok si Celeste na may dalang mga papeles. Zion, ano ang mga naririnig ko? May iskandalo na naman sa pangalan natin at sino ka? Sabi niya. Sabay tingin kay Ara na parang isang basahan. Celeste, sabi ko, tumingin sa kanya ng malamig. Wala kang lugar dito. Umalis ka na. Ano? Zion, anong sinasabi mo? Nagulat si Celeste. Nakikita ko na ang lahat, Celeste. Ang plano ninyo ni Mama, lahat ng kasinungalingan, sabi ko. Hindi na kayo makakagulo pa. Biglang naging galit ang mukha ni Celeste. Hindi ako aalis at hindi ko hahayaan na makuha mo siya. Sigaw niya sabay hagis ng mga papeles sa sahig. Ito ang patunay na si Ara ang nagmanipula sa iyo. Siya ang may pakana ng lahat. Ngunit alam ko na ang katotohanan. Maging ang mga papeles na iyon ay gawa-gawa lamang nila. Lumapit si Ara, hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pagmamahal. Zion, sabi niya, hayaan mo na sila. May mga tao talagang gusto lang manakit. Sa puntong iyon, tila nagdilim ang aking paningin. Ang lahat ng sakit at pagdududa ay naglaho. Ang tanging nakikita ko ay si Ara, ang aking Ara, ang aking pag-ibig, ang aking buhay. Hindi na nila tayo masasaktan pa, Ara. Sabi ko. Sabay halik sa kanyang noo. Tapos na ang lahat ng iyon. Hinawakan ko ang kamay ni Ara at sabay kaming lumabas ng bahay. Iniwan namin si Doña Carmen at si Celeste na nag-aaway at ang kanilang kasinungalingan. Ang mundo sa labas ay tila mas maliwanag, mas maganda at puno ng pag-asa. Zion, sabi ni Ara. Habang naglalakad kami, anong gagawin natin ngayon? Ngumiti ako. Babalik tayo sa simula, Ara, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa probinsya. Tumingin siya sa akin, puno ng pagtataka. Probinsya? Bakit? Dahil doon, wala nang yaman, wala nang pangalan, wala nang mga kasinungalingan. Doon tayo lang, sabi ko, sabay yakap sa kanya. Doon, sisimulan natin ang bagong buhay. Ang buhay na dapat sana ay binuo natin noon pa. Ang mga tao sa kalsada ay nakatingin sa amin. Ang ilan ay nakikilala ako, ang ilan ay nakikilala si Ara. Ngunit hindi ko na sila pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang paglalakad namin, magkasama, kamay sa kamay, patungo sa bagong simula. Sa pagtatapos ng araw na iyon,
Nagdesisyon akong talikuran ang lahat, ang aking posisyon bilang CEO, o ang aking yaman, ang aking pangalan sa lipunan. Ang lahat ng iyon ay naging instrumento lamang ng sakit at pagdurusa. Ang tunay na kayamanan ay nasa tabing ko, si Ara, ang tahimik na simoy ng hangin sa probinsya ang bumalot sa amin pagdating namin doon. Ang dating magulo at puno ng problema kong mundo ay tila napalitan ng kapayapaan. Ang maliit na bahay na regalo ni Zion sa amin ay simple, ngunit puno ng pag-asa. Tanging ang mga pangarap na nawala noon ang nandoon, handang muling buhayin. Nang makarating kami, sinalubong kami ng aking ina na ngayon ay masigla na dahil naayos na ang kanyang operasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Anak ko, sabi niya, niyakap ako ng mahigpit. Sa wakas ay magkakasama na tayong muli. Nakita ko ang saya sa kanyang mukha at iyon ang pinakamahalaga sa akin. Sa tabi niya nakatayo si Zion na ngayon ay may bagong muka. Isang mukha na hindi na tila burdened ng kanyang dating buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, hindi na ng pagkalito o galit. Nay, sabi ko, sabay yakap din sa aking ina. Simula ngayon, magiging maayos na ang lahat. Nang sumunod na mga araw, tahimik ang aming pamumuhay. Nakikita ko si Zion na masaya sa pagtulong sa mga tao dito sa probinsya. Hindi na siya ang dating CEO na mayabang at kontrolado. Siya na ngayon ang Zion na nakilala ko noong high school, mabait, mapagbigay, at puno ng pagmamahal. Isang gabi, habang nakaupo kami sa labas ng bahay, nakatingala sa mga bituin, nagsalita si Zion. Ara, sabi niya, hinawakan ang aking kamay. Alam mo, noong una, akala ko ang lahat ng ito ay pagsubok lang. Akala ko ang mahalaga ay ang pera at ang posisyon ko. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Tumingin ako sa kanya, ang aking puso ay puno ng saya. Ano iyon, Zion? Ang kaligayahan ay nasa pagiging kasama ka. Ang kaligayahan ay nasa pagbibigay. Ang kaligayahan ay nasa pagiging simple at tunay. Sabi niya, sabay halik sa aking kamay, natawa ako. Akala ko ba ang kaligayahan ay ang pagmamahal? Ngumiti si Zion. Oo, iyon ang pinakamahalaga, ang pagmamahal natin sa isa't isa. Ito ang naging gabay natin sa lahat. Tumingin kami sa isa't isa, alam na ang aming pag-ibig ay mas tumibay pa dahil sa lahat ng aming pinagdaanan. Ang mga sugat ng nakaraan ay nagsisimulang gumaling at ang mga alaala ng sakit ay napapalitan ng pag-asa at pag-unawa. Zion, sabi ko, sabay hinto. Naisip mo na ba kung anong mangyayari kung sakaling bumalik ang lahat sa dati? Kung babalik ka sa dating buhay mo? Napangiti si Zion at hinawakan niya ang aking pisngi. Ara, wala nang dating buhay. Ito na ang bago kong buhay at hindi ko ito ipagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas at katiyakan. Sa wakas, naramdaman ko na ligtas ako, na ang pagmamahal namin ay sapat na. Ang sumunod na mga araw ay puno ng mga simpleng gawain. Nakikita ko si Zion na tumutulong sa mga magsasaka, nakikipaglaro sa mga bata at nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Wala na ang dating yabang niya, napalitan ng pagpapakumbaba at tunay na pagmamalasakit. Ang aking ina na unti-unting gumagaling
ay masayang-masaya na makita kaming dalawa ni Zion na masaya. Ang aking kapatid na si Junjun na ngayon ay nasa kolehiyo ay lalo pang naging inspirasyon dahil sa pagbabago ni Zion. Isang araw, habang nagluluto ako, pumasok si Zion sa kusina. Niyakap ako mula sa likuran. "Miss mo na ako?" Tanong ko, nakangiti. "Oo naman," sabi niya. Sabay halik sa aking leeg. "Miss ko na ang lahat sa iyo." Tumawa ako. "Salamat sa lahat, Zion. Sa pagmamahal mo, sa pagtanggap mo sa akin at sa pamilya ko." "Walang anuman, Ara. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal," sabi niya. "At ngaw, gusto ko nang gawin ang dapat sana nating ginawa noon pa." Tumingin ako sa kanya nagtataka. "Gusto ko nang magpakasal sa iyo, Ara." Sabi niya, sabay luhod sa harap ko, hawak ang isang maliit na kahon. Naiyak ako sa saya. Sa wakas, ang pangarap na matagal ko nang hiniling ay natupad. Ang singsing na hawak ko sa aking kamay ay simple lamang, tulad ng aming bagong buhay. Ngunit ang kahulugan nito ay mas malalim kaysa sa anumang kayamanan na aking naranasan noon. Nakatingin ako sa mga mata ni Ara, nakikita ang pagmamahal at pag-asa na tila bagong umaga. "Ara," sabi ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig dahil sa emosyon. "Matagal na panahon kitang hinanap. Matagal na panahon akong naligaw, ngunit sa pagbabalik ko, ikaw ang aking natagpuan. Ang aking tunay na tahanan, tatalikan ko ang lahat, ang aking dating buhay, ang aking pangalan, ang aking yaman para lamang sa iyo, para sa atin. Will you marry me?" Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga pisngi ni Ara. Ngunit ang mga ito ay luha ng saya. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oo, Zion, oo," sabi niya, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Ang aming pagmamahalan ay muling nabuhay, mas matatag at mas malalim kaysa dati. Ang lahat ng aming pinagdaanan ay tila naging pundasyon ng aming muling pagtatayo. Kinabukasan, ginawa ko ang isang desisyon na nagpagulat sa marami. Pumunta ako sa Manila hindi para sa negosyo, kundi para harapin ang aking ina. Nang makarating ako sa mansyon ng mga Revamonte, tila ibang-iba na ang pakiramdam. Wala na ang dating yabang at karangyaan. Tanging ang katahimikan at lungkot ang naroon. Natagpuan ko si Doña Carmen na mag-isang nakaupo sa sala, tila naghihintay sa akin. Lumapit ako sa kanya, ngunit hindi na may galit. Dala ko na ang kapatawaran, ngunit hindi ang paglimot sa mga pagkakamali. "Mama," sabi ko, ang aking tinig ay mahinahon ngunit matatag. "Patawarin kita." Nagulat siya at napatingin sa akin na tila hindi makapaniwala. "Anak?" "Talaga?" "Oo, Mama. Patawarin kita, ngunit hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari," sabi ko. At may desisyon akong ginawa. Ipinaliwanag ko sa kanya ang aking intensyon. Tatalikuran ko ang aking posisyon bilang CEO ng Revamonte Group. Ibabalik ko ang lahat ng yaman at karangalan na dapat ay para sa akin. Ang lahat ng iyon ay nagdulot lamang ng sakit. Gusto kong magsimula ng panibagong buhay. Kasama si Ara sa probinsya, sabi ko. Gusto kong mamuhay ng simple, ng totoo. Naging malungkot ang mukha ni Doña Carmen. "Anak, sigurado ka ba ang lahat ng ito ang pangalan ng ating pamilya?" Ang pangalan ng ating pamilya ay nadunggisan na, "Mama."
Sabi ko, sabay tingin sa kanya ng may malungkot na ngiti. At ang tunay na pangalan na gusto kong itaguyod ay ang pangalan na Zion na minamahal si Ara. Ibinigay ko sa kanya ang ilang mga ari-arian na naipundar ng aking ama bago siya pumanaw na hindi sakop ng kontrol ni Doña Carmen. Ito ang magiging simula niya ng bagong buhay at magiging daan din upang matulungan ang mga nangangailangan sa ibang paraan. Bumalik ako sa probinsya, dala ang balita. Nakita ko ang tuwa sa mga mata ni Ara. Ang aming bagong buhay ay magsisimula na. Ang paglipat namin sa probinsya ay hindi lamang isang pisikal na pagbabago ng lugar, kundi isang pagbabago ng aming pagkatao. Ang dating CEO ay naging isang simpleng mamamayan na handang magtanim, magbigay at magmahal. Si Ara, ang dating breadwinner na puno ng pasanin, ay naging isang masayang babae na nakahanap ng kanyang kaligayahan. Ang aming relasyon ay lalong tumibay. Ang bawat araw ay puno ng bagong alaala, bagong pangarap. Ang aming pagmamahalan ay naging sandigan ng aming bagong buhay, isang buhay na simple, totoo, at puno ng pag-asa. Ang araw ng aming kasal ay dumating na. Hindi ito kasing bongga ng mga kasal na napapanood sa telebisyon, ngunit para sa amin, ito ang pinakamaganda at pinakamakabuluhang araw sa aming buhay. Ang maliit na simbahan sa aming probinsya ay napuno ng mga ngiti at pagmamahal ng mga tao na naging bahagi na ng aming paglalakbay. Nakatayo ako sa altar, suot ang isang simpleng puting bestida habang naghihintay kay Zion. Ang aking puso ay tila sasabog sa tuwa. Sa tabi ko, nakatayo ang aking ina at si Junjun, parehong nakangiti. Ang lahat ng pagsubok na aming pinagdaanan ay tila naglaho na, pinalitan ng isang bagong umaga. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, nakita ko si Zion. Nakatayo siya roon, hindi na ang dating mayabang na CEO, kundi isang lalaking puno ng pagmamahal at kababaang loob. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin at sa mga sandaling iyon tila kami lang ang nandoroon, walang iba. Habang naglalakad siya papalapit sa akin, hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Ito ang pangarap na matagal ko nang hiniling at ngayon ay natutupad na. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng damdamin. Nang sabihin namin ang aming mga panata, ang aming mga puso ay tila nagsama sa isang tugma. Ang mga salitang binigkas namin ay hindi lang mga pangako, kundi mga katotohanan na pinanday ng mga pagsubok at pag-ibig. Zion, tinatanggap ko ang iyong kamay bilang iyong asawa sa mabuti at masamang panahon, sa mayaman man o sa mahirap, sa sakit at sa kalusugan. Pangako ko yan mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig sa emosyon. Ara, tinatanggap ko ang iyong kamay bilang iyong asawa sa mabuti at masamang panahon, sa mayaman man o sa mahirap, sa sakit at sa kalusugan. Pangako ko yan mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Sagot ni Zion, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nang isuot niya ang singsing sa aking daliri, alam kong ito na ang simula ng aming bagong buhay. Ang mga labi niya na dumampi sa aking mga labi ay hindi lamang isang halik, kundi isang selyo ng aming pagmamahalan, isang pangako ng aming walang hanggang pag-iibigan. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng maliit na salo-salo sa aming bagong bahay. Simple lamang, ngunit puno ng tawanan at saya. Ang aking ina ay masigla na at si Junjun ay masayang-masaya para sa amin.
kahit ang mga dating kasambahay ni Doña Carmen na sumuporta sa amin noon ay naroon din. Sa aming paghaharap ni Doña Carmen, hindi na kami nagkaroon ng sama ng loob. Nakita ko ang pagbabago sa kanya, ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Bagaman hindi kami naging malapit tulad ng dati, mayroon na kaming respeto sa isa't isa. Ipinakita niya ang isang sulat na galing sa ama ni Zion na naglalaman ng pagpapatawad at pagbibigay ng ilang ari-arian na hindi sakop ng kontrol ni Doña Carmen. Ang mga ito ay naging dagdag na tulong sa aming bagong buhay, ngunit hindi ang sentro nito. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging magkasama namin ni Zion. Ang pagiging magkapareha, magkaibigan at mag-asawa. Sa aming bagong buhay sa probinsya, natagpuan namin ang tunay na kahulugan ng kaligayahan, hindi sa yaman o karangyaan, kundi sa simpleng pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa. Isang umaga, habang nakatayo kami sa aming balkonahe, nakatanaw sa mga bukirin na nasisikatan ng araw, hinawakan ni Zion ang aking kamay. "Ara," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan. "Ang sarap ng simula ng ating araw." Ngumiti ako. "Oo, Zion, ang sarap." "Alam mo," sabi niya, sabay halik sa aking noo, "kapag naalala ko ang lahat ng ating pinagdaanan, ang lahat ng hirap, ang lahat ng pagsubok, mas lalo kong napagtatanto kung gaano ako kaswerte na makasama ka." Hinarap ko siya, sabay yakap. "Zion, hindi ka man nakakaramdam ng yaman, pero sa puso mo, ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo dahil sa pagmamahal mo." Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming pag-ibig ang pinakamalaking yaman na aming natagpuan. Isang pag-ibig na hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang sirain ng kasinungalingan, at hindi kayang pawiin ng panahon. Isang pag-ibig na magpapatuloy tulad ng pagsikat ng araw sa bawat umaga. Ang tunay na pag-ibig, bulong niya, ay hindi sa yaman masusukat, kundi sa pusong handang sumuko at magbigay. Sapagkat sa paghahanap ng kaligayahan ng isa't isa, natagpuan natin ang pinakamayamang kayamanan, ang pag-ibig na walang katapusan. At sa paglubog ng araw, habang magkayakap kaming dalawa, alam kong ang aming kwento ay nagsimula pa lamang. Isang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at panibagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Zion. Para sa aming mga minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama sina Ara at Zion. Ang bawat sandali ng paglikha ng istoryang ito ay puno ng kilig, luha at pag-asa. Naging isang napakalaking karangalan para sa akin na mailarawan ang pag-ibig na lumalampas sa hirap, nagpapatawad sa nagdaan at naniniwala sa bagong simula. Naway ang kanilang kwento ay magsilbing paalala na sa gitna ng bawat hamon, ang pag-ibig, pag-unawa at pagpapakumbaba ang siyang pinakamahalagang sandata na magbibigay daan sa isang masayang katapusan. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento. Ang inyong mga mensahe ang nagbibigay buhay sa aming mga likha. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Pusong Tagalog TV